Magandang gabi mga kababayan, Biker Adventure YouTube channel. Mayroon tayong mga kababayan patungkol dito sa paparating na halalan, mga kaibigan. Mayroong natin mga kababayan sa ating mga kababayang mga Pilipino sa darating na halalan daw mga kababayan sa May 2025 midterm election mga kababayan. Ito yung mga kandidato mga kababayan nga nagpapahirap kay sa ating mahal nga Vice President Sara Duterte mga kababayan. Tingnan nyo mga kababayan dito sa ating screen mga kababayan, no? Ito sila ang mga congressman mga kababayan nga talagang gustong alisin sa kanilang daan si Sara Duterte mga kababayan. Itong nasa kilala niyo mga kababayan, ang sabi nga dito sa nag-post nito, please don't vote these people. May lang tayo mga kababayan patungkol dito sa mga ito. Ano ba ang nagagawa dito sa mga taong ito mga kababayan dito sa ating bansa? Ano ba ang naitulong nila sa sambayan ng Pilipino mga kababayan? Mula nang maupo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ano ang ginagawa nitong mga ito mga kababayan para sa kaiuunlad sa mga Pilipino? Itong mga ito mga kababayan, walang ibang ginawa to kundi hearing upang sirain ang mga Duterte. Kung sino pa yung mga matitinong leader, kung sino pa yung mga leader nga nagtrabaho lang nang magtrabaho para sa kaibubuti sa ating bayan, ay siya pang sinisiraan ng mga tarantadong mga politikong ito. Ito sila mga kababayan ay tulad sa isang notorious na sindikato sa hanay ng ating gobyerno. Alam niyo kung bakit? Minamanipula lahat ng budget sa ating ang ating national budget mga kababayan. Minamanipula ng mga ito. Walang proyekto pero napakalaki ang budget. Itong sa ating mahal na Pangulo, hindi na, dati mga kababayan nung panahon ng kampanya, talagang sinusuportahan ko to si BBM dahil sa Uniteam kay BP Sara. Pero kung hindi nagka-Uniteam, hindi talaga ito makakatikim sa boto ng 32 milyong Pilipino. Ito sila mga kababayan. Itong unahin natin ito si Martin Romualdez mga kababayan. Si Martin Romualdez, ang isang speaker, mayroon siyang 500 ayuda pan. Isang hamak na speaker lang itong si Martin Romualdez. Hindi ang mga taga Davao hindi makalapit sa kanya upang maghingi ng tulong mga kababayan. Kasi lang ko siya isang congressman lang ko siya no? Ang mga taga Nueva Ecija hindi naman makalapit kay Martin Romualdez upang maghingi ng tulong. Pero sa Office of the Vice President mga kababayan, kahit taga saang probinsya pwedeng lumapit sa Office of the Vice President upang makahingi ng tulong. Ganun kalawak ang yun ang diferensya sa dalawang ito mga kababayan. Para lang maano natin. Ang ginawa ng Vice President, pinalawig ang kanyang opisina para bigay siya ng serbisyo sa taong bayan mga kababayan. Nagbukas siya ng mga satellite office, nagbukas siya ng mga mga kababayan, extension sa
OBP office sa nagkaiba't ibang probinsya, mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, no? Para ang taga Mindanao, di na magpunta ang Luzon para maghingi ng tulong sa Vice President. Ang tulong mismo ang dinala sa Vice President doon sa mga liblib na lugar upang maserbisyuhan ang lahat ng mga Pilipino. Itong si Martin Romualdez ba, itong nagkaroon ng 500 billion na ayuda pan. Ang taga Kalinga Payaw ba, basta-basta ba makahingi kay Romualdez ng tulong kung sakasakali man kakailangan ng tulong? Ba mga kababayan? Ang taga Kalinga Payaw, mas madaling makahingi ng tulong doon sa Office of the Vice President, mga kababayan. Maliban sa inilapit na doon sa kanila ang opisina ng Office of the Vice President, mga kababayan. Ang Vice President, buong bansa, mga kababayan, ang nasasakupan niya. Ang congressman, isang distrito lang, di ba? Pero bakit mas malaki ang budget na hinahawakan itong isang hamak na speaker, ha? Kumpara sa Vice President. Ang Vice President, ibinuto ng 32 million na Pilipino. Itong si Speaker Romualdez, mga kababayan, ilang libo lang naman ang nakuha nito sa boto ng mga Pilipino. Ha? Kung may kumakalaban pa nito, baka hindi pa ito mananalo eh. Di ba, mga kababayan? Tapos, itong 2025, ang budget na hinihingi ng Office of the Vice President, 2 billion pesos, mga kababayan. Gusto pang isiro budget ng mga isiro budget itong mga congressman na to, mga kababayan. Itong mga congressman to, itong nasa litrato, mga kababayan, tandaan nyo. Maliban dito kay Dilima at sa Catrillanes, wala nang asim yan, mga kababayan. Yung mga katabi niyan, mga senador na yan, mga wala rin kwenta niyan eh. Tingnan niyo, mga kababayan, kilala niyo yung mga senador niyan, mga walang kwenta din yan, no? Yung nasa taas, mga kababayan, yung mga membro ng Quadcom, mga kababayan, yun ang nagpapahirap, yun ang nagsabotahe sa budget ng Pilipinas. Itong Quadcom na to, mga kababayan. Yan ang notorious nga sindikato sa hanay ng gobyerno. Yan sila ang nagmanipula sa pambansang budget, mga kababayan. Lalong-lalo na yung Saldico na yan, mga kababayan. No? Lahat ng pundo, lahat ng ahensya ng may pundo, mga kababayan, minamanipula na nitong mga sindikatong ito. Ang PhilHealth, na baka importante ng PhilHealth para sa kalusugan sa mga mahihirap na mga Pilipino, ano ang ginawa na sa 889 billion, mga kababayan. Oh, na sindikato, di ba? Kaya sindikato talaga ito sila. Ang sa SSS, mga kababayan, 62 billion. Tinamkam din nila. Anong tawag doon? Sindikato, mga kababayan. Ang PDIC, 117 billion. Nga para sa insurance yan sa mga depositors, mga Paano kung may mag-shutdown ng bangko? Paano? Yung 117 billion pinamkam nila, pambayad yan sa insurance itong PDIC. Philippine Depositors Insurance Corporation ito. Paano na yung mga depositor, mga kababayan, kinukuha nila? Ito sa PhilHealth, mga kababayan. Dito tayo balik-balikan ko itong PhilHealth. Kasi member ako ng PhilHealth eh. Isa akong contributor ng PhilHealth. Alam niyo, mga kababayan, tinanggalan nila ang pundo ng SS nga 89 billion. Itinaas na ngayon, mga kababayan, itinaas na ang contribution namin, mga kababayan. Nagiging 300 mahigit na. Ano yan? Upang mapagtakpan yung ninakaw nila na 89 billion. Ang SSS, mga kababayan, itataas na naman daw ang contribution ng SS. Itataasan na naman ang kaltas namin. Ano yan? Kasi ninanakaw na nila eh. Di ba? Tapos walang proyekto, mga kababayan. Yung mga pundo
ng mga Pilipino, ninanakaw, gagamitin ng yun sa eleksyon, mga kababayan, sa kampanya nito, mga buayang ito. Kaya mga kababayan, tama itong panawagan na ito, please don't vote these people. Mga kababayan, Luzon, Visayas, and Mindanao, kung sino man sa atin, kung sino man sa kanila, mga kababayan, ang napunta sa ating probinsya, huwag na nating iboto ang mga ito. Walang kwenta ito, mga kababayan. Nasa inyo, kung gusto niyo, lublob na lublob ang ating bayan sa kahirapan dahil sa mga buayang ito. Kung gusto niyo pa silang manatili tayong pagsamantalahan ng mga hayop na ito, ibuboto niyo. Pero kung gusto niyo ng pagbabago, mga kababayan, kung gusto niyo muling makabangon ang ating ekonomiya, kung gusto niyo muling makatayo ang ating inang bayan, mga kababayan, wag na nating iboto ang mga ito. Magtiwala na tayo kay Duterte, mga kababayan. Duterte lang talaga, ang mga Duterte lang ang nagserbisyo ng tapat sa ating bayan. Mga Duterte lang talaga ang may malasakit sa mga mahihirap na mga Pilipino. Ito, iyan si Dan Fernandez, mga kababayan, ano bang nagagawa niya sa entire country, no? Sa mga Pilipino, sa entire nation, mga kababayan. Philippine country, mga kabayan, sa lahat ng mga Pilipino sa buong Pilipinas, anong nagagawa ni Dan Fernandez para sa mga taga Mindanao, para sa mga taga Visayas, para sa mga Luzon, di ba? Ang saklaw lang niya ang kanyang distrito na sasakupan. Oh. Pero ang sinisira niya ang mga vice president, mga kababayan, buong bansa ang saklaw noon. Lahat ng mga Pilipino pwedeng makahingi ng tulong sa vice president. Yun pa ang pinahirapan at tinatanggalan pa nila, gusto pa tanggalan ng budget. Oh. Yung si Franz Castro, mga kababayan, ba? Oh. Anong nagagawa niyan para sa mahihirap ng mga Pilipino? Diba? Pag ikumpara mo ang Vice President sa si Franz Castro, mga kababayan, sino ba ang mas nakakatulong? Sino ba ang nakagawa ng maganda para sa mga Pilipino? Sa teacher na lang, kasi sa teacher party list ito eh. Sa teacher na lang, ano bang nagagawa ni Franz Castro sa mga teacher? Diba? Anong nagagawa ni Vice President Sara Duterte sa mga teacher nung siya pa ang humahawak sa DepEd? Yan na lang, mga kababayan. Si Franz Castro, ilang taon nang kinukurakutan ang mga teacher ng butaw ng 20 pesos at 50 pesos, mga kababayan. Saan niya dinala yung pira na yun? Ilang milyon ang teacher sa buong Pilipinas. Sa 2020, mga kababayan, magkaano ang inabot sa pira na yun? Saan niya dinala yun? Bakit hindi siya nagpapaliwanag? At gusto pa niya magpaliwanag si BP Sara sa confidential fund nga 125 million. Yung kinurakot niya sa mga teacher, mga kababayan, nga 20 pesos buwan-buwan, saan niya dinala yan? Diba? Dapat yan na magpaliwanag at saka convicted, mga kababayan, bakit hanggang ngayon di ka nakukulong? Anong klaseng mayroon tayo, mga kababayan? May batas pa ba tayo sa administrasyong ito? Wala na. Diba? Yung si General Acop, mga kababayan, nagmamagaling. May kaso din yan sa rub-out ng sa Commonwealth. Di ba yung mga noon, kuratong baliling. Yung NPA nga, sabagay, mga NPA naman talaga to, si Arlen Brusas, Franz Castro. Itong si Boy Contempt, mga kababayan, itong si Paduano. Bakit hindi inimbestigahan yan? Bakit pinayagan ng gobyerno makapunta dyan sa Kongreso? Isang NPA, isang hitman, ang Alex Bungkayaw Brigade, ang daming kaso to eh, di ba? Hindi napaliwanag kung ito'y naabsuelto, kung ito'y nakakuha ng amnesty, o ano bang, basta na lang nandyan sa Kongreso, mga kababayan, anong klaseng, kaya may batas pa ba tayo? Bakit yung mga kriminal na yan, bakit yung mga kalaban ng Estado, nandyan na mismo sa loob ng gobyerno?
At siya ngayon ang sasabotahe at sila ngayon ang sumisira. Sinisira nila ngayon ang dalawang partido, Marcos at Duterte, ang unity team sinisira. Yang mga yan ang sumira, mga kababayan. Yan ang sumira. Kaya lang dahil weak leader ang ating presidente, hindi niya napapansin at simayado siya. At saka dahil sa ambisyon ni Martin Romualdez, yung isang hamak na speaker, ang laki ng ambisyon ng magiging susunod nga Pangulo, kaya nakipagsabuatan dyan sa mga komunista na yan. Yan ang anay, yan ang sumisira, yan ang makinabang sa gulong ito. Kasi pinapahina nila ang Duterte at sinisira nila ang Marcos. Ngayon nagkahiwalay na yan, papasok na ngayon yung mga dilawan, makakabalik na sila mga kababayan sa pwesto. Kasi si Marcos akala niya, pabor sa kanya yun. Hindi niya alam ngayon pa lang, mga kababayan. Ngayon pa lang. Tingnan mo yung mga line-up ni Marcos. Tingnan mo mga kababayan, mga line-up ng administrasyon. Ang social media sa kanila, pero ang mga tao hindi na nanonood ang mainstream media sa kanila. Pero ang mga tao, mga kababayan, hindi na nanonood ng mainstream media. Andito sa social media. Ngayon, pag mag-post sila sa social media, lalo na si Abalos, mga kababayan, pinuputakti ng sa mga, sa mga viewers. Pinuputakti talaga siya ng mga tao. Ang akala niya, natutuwa ang mga tao, nakalimutan ng mga tao, yung ginagawa niya sa QOGC. Nangambisyon siya maging senador, mga kababayan. Pero yung ginawa niya sa QOGC, akala niya makalimutan. Tuwing nagpo-post siya, ang sinasabi ng mga netizen, wag niyong kalimutan ang ginawa ni Abalos sa QOGC, di ba? So palpal siya lagi, kawawa siya lagi, yung mga post niya kawawa. Si Abante, mga kababayan, pag nagpost may nagko-comment agad, ito ba'y kagalang-galang na pastor o ito ay isang membro ng notorious na sindikato dyan sa loob ng Kongreso. O, di ba? Kung bakit ganun ang sabi na ang comment ng mga netizen, ang galit sa kanila. Dismayado sa kanila ang mga netizen kasi nakikita sa mga netizen, sa mga Pilipino, ang ginagawa na sa Vice President at wala naman silang ginawa para sa bayan. Ganun lang mga kababayan. Sino pa? Ito basta yung mga mukha na yan mga kababayan. Iwasan natin yan, itong midterm election. Buwagin natin mga kababayan. Ngayong 2025, ngayong May 2025 midterm election mga kababayan, buwagin natin ang mga sindikato dyan sa loob mismo ng Kongreso at sa Senado. Magkasabot yan mga kababayan pagdating sa budget. Bilyon-bilyong mga insertion mga kababayan sa mga budget, tapos tinatapuasan ang mga kababayan, ang malasakit center, di na binigyan ng budget. Napaka-importante sa malasakit center kasi madaling lapitan. Madaling lapitan. Sa ngayon, pinupolitika nila, hindi na nila binibigyan ng budget, tapos ang nilakihan, dinagdagan ng budget, itong akap, kung ano-ano pang ayuda ni Martin Romualdez. Sila lang naman ang kumikita dyan mga kababayan. Bilyon-bilyong pira ang napunta dyan. Kasi yung mga ayuda na yan, yun ang ginagawa lang pinto upang doon ng mga sindikato ilabas ang pira ng bayan. Papunta kunwari sa akap, pero yung akap, kung ano pang ayuda mga kababayan, kasama na yung tupad. Exit lang yan mga kababayan, sa people's money papunta sa bulsa nila. Mga kababayan, ulitin ko, itong akap, tupad, lahat ng ayuda na yan mga kababayan, exit lang yan sa people's money papunta doon sa bulsa ng mga buayang ito. Itong mga congressman na to mga kababayan, itong mga sindikatong ito, lalong-lalo na yung Quadcom na yan. Habang hinahakot nila ang pira ng gobyerno sa bulsa nila, upang mapagtakpan yung pagnanakaw nila sa pira ng bayan, tinitira nila ngayon kung ano-anong isyu ang mga Duterte upang malihis ang atensyon ng mga Pilipino.
'Di ba napansin niyo ba yung mga hearing? Lahat ng hearing patungkol sa mga Duterte. Lahat ng hearing, EJK. Samantala yung mastermind ng EJK, yan si Paduano, mga kababayan. Yun talaga ang talagang original sa EJK. Ilang pulis, ilang sundalo ang pinatay niyan, ilang civilian ang walang kalaban-laban nga pinatay niyan. Yung hitman pa yan sa EBB, Alex Bungkayaw Brigade. Nung sa NPA pa yan, ilang Pilipino ang pinatay niyan. Hayop na yan. Tapos ngayon andyan sa kongreso, mga general nga ano nila, yung resource person mga kababayan, pinakontempt yung gago na yan. Ha? Nasaan ang batas? Mga kababayan. Nakapanggigigil. Itong ano natin ngayon. Diba? Kaya di natin maintindihan ang batas natin. Di natin maintindihan ang ating gobyerno. Kaya tayo nagkaganito dahil yung mga kalaban ng Estado, pinayagan ng gobyerno, makapasok mismo sa loob ng gobyerno. Ayun ngayon ang parang anay nga sumisira sa gobyerno. Sumisira sa mga Pilipino. Yang mga lintik na yan. Yang si Raul Manuel, anong ginawa niyan para sa bayan? Diba? Yun ang number 1 humarang sa ROTC mga kababayan upang malaya siyang mang-recruit sa mga university ng mga kabataan papunta sa bundok upang gawing NPA. Bakit hindi yan napansin ng ating mga congressman ng matitino? Bakit hindi yan napansin ng ating mga senador ng matitino? Bakit sila pumayag? Diba? Ang ROTC kasama sa curriculum sa college ng mga kababayan. Pero pumayag silang i-abolish ang ROTC. Pero itong si Raul Manuel patuloy nga nang re-recruit sa mga university ng mga kabataan upang magiging NPA. Kaya pagdating sa 2025 mga kababayan, sagipin natin ang inang bayan. I-save natin ang bansa mga kababayan mula sa kamay ng mga tampalasa na yan. Both straight time Duterte na tayo mga kababayan. I-reject na natin yung mga yan. At di ko na masyadong pahabain itong aking video mga kababayan at medyo malalim na ang gabi. Pasensya na kung mayroon man akong nasabi na nadalala ko sa emosyon mga kababayan. At ulitin ko, Biker Adventure YouTube channel, paki-subscribe na lang mga kababayan at maraming salamat sa inyong panonood. Magandang gabi sa inyong lahat.